Akala ko noon kapag nagbi-business ka ay dapat malaki agad. Yung milyon ang puhunan, malaki yung tindahan or yung physical store at yung may marami kang tauhan. Maganda kasi yun sa feeling no as may-ari ng negosyo. Pero mali pala ako dati. What's up Kasenso? Runner Kila nga pala, isang entrepreneur at isang fitness enthusiast. Kung nagsisimula ka na sa negosyo or may plano kang magsimula ng negosyo, then para sa'yo ang video na to. At tapusin mo ang video na to Kasenso kasi isi-share ko sa'yo yung mga advantage pag nagsisimula ka sa maliit na negosyo. At bago tayo magsimula Kasenso, may kwento ako sa'yo. At dati nung nagsimula akong magka-interest na magnegosyo ay yun nga yung mindset ko na gusto kong malakihan agad, gusto kong umasenso agad. Kaya yung mga napundar ko na mga business ventures na mga farming ventures ko dati, gusto kong maramihan kaagad. Kaya nung nagsimula akong mag-poultry business ay maramihan kaagad yung binili kong heads na manok. Isang manok na ready to lay, yung malapit na talagang mga itlog, ay nasa 400 to 500 each, no? Per head. So kung itotal natin ay nasa 100 to 125,000 yung 250 heads na ready to lay chicken. Di pa kasama yung mga galvanized na mga cages na medyo may kamahalan din at pati na rin yung feeds, no? Kasi yun nga, malalaki na yung mga manok. Maraming sako ng feeds ang nauubos nila every week. At ang masakit pa dito is binigyan ako ng kontak ko na supplier na hindi magagandang manok, hindi complete vaccine at yung iba is sakitin. So, yun nga, unti-unti akong namatayan, no? Every week may namamatay na dalawa, tatlo na manok at yung iba pa nga is sakitin, no? Hindi nangingitlog kasi nga inborn na hindi healthy. So, pag namatayan ka ng 10 to 15 heads na ready to lay chicken ay kahit nasa 250 heads pa yon ay talagang lugi ka na. Kasi imagine yung pangingitlog ng mga casualty ng mga manok na yon ay bawas yon sa profit mo, no? In the future. Plus, hindi ko pa na-anticipate yung sobrang mahal na feeds at ganun din ka bilis yung pagkain nila sa mga feeds. So, yun, mas malaki yung nalugi ko kasi wala nang ngang profit kasi namatayan ako ng ilang heads na manok at yung habang tumatagal ay dumadami yung gastos nila sa feeds at pati na rin yung sa tao na labor. Kailangan mong bayaran din. So katagalan ay yun nga, ina-account ko kung may profit nga ba. Meron namang profit minsan pag maganda yung panahon kasi yung mga manok kasi is nakadepende rin yan sa panahon. Pag medyo tag-ulan ay hindi nangingitlog ng maayos. Kapag tag-init naman ay yun nga, doon sila bumawi ng pag-itlog at magbibigay sila ng maraming itlog dahil sa sikat ng araw na kailangan din nila as layer. At yun nga, marami pa akong hindi na-consider yung oras ng papapakain nila, yung klase ng feeds na dapat pag quality yung feeds mo ay maganda yung resulta ng pangingitlog nila. Pati sa vitamins, sa maintenance, kung kailan dapat linisan, nakaka-apekto din yon. Dahil yun nga, maramihan yung binili kong manok, malaki din yung nalugi ko. Dahil gusto ko talaga ng maramihan kaagad. So, yun yung isa sa pinaka mali ko dati. So, ganun din sa negosyo kong piggery dati. Gusto ko maramihan agad na fattening. So, kulang sa management, walang system, sobrang mahal na feeds, lugi din. Hanggang sa napunta ako sa sari-sari store din. So, bumili ng maraming stocks. Kaso, yung iba ay inuutang ng mga tao. So, lugi sa cash flow. At kahit gano'n pa kalaki yung puhunan mo pag nagpapautang ka or mali yung management mo sa cash flow, ay syempre malulugi ka talaga at mauubos yung hindi lang wala ka pang profit, pati yung puhunan mo ay natutuyo pag hindi mo na manage ng maayos yung cash flow. So yon sa mga farming ventures ko halos lahat ng mga
Starting na puhunan ko is 100,000 pataas, pati yung piggery, 100,000 din pataas. At sari-sari store, ganun din. Halos lahat ng napundar ko dati kasinso ng mga negosyo ay halos lahat lugi. So alam mo kung bakit? Kulang talaga ako sa experience dati. Kulang sa sistema at syempre kulang sa understanding ng pagnenegosyo. So dahil sa kagustuhan ko na malaki agad, dahil sa kagustuhan ko na umasenso kaagad, yun, mas malaki yung mga binitawan kong puhunan. Yung 100,000 na puhunan pataas ay malaki na yan sa mga katulad natin na mga starting na mga negosyante, startup na negosyante. So yun, para sa akin malaki na yun at halos lahat lugi. So pag malakihan agad yung na sinimulan mo, mas malaki din yung risk. So dapat tanggap natin din. So pag malakihan agad yung napundar natin, malaki yung chance na malaki din yung risk or yung pera na pwedeng masunog at dapat tanggap natin yan. So hanggang sa napunta ako sa banana chips business ko ngayon. So alam mo ba kung magkano lang yung puhunan ko nung nagsisimula ko sa business ko ngayon? Ah, 300 pesos lang, no? Nag-start lang ako ng maliit lang na kilo ng saba. Tapos bumili ko ng oil, yung pang flavor na powder, cheese, sour cream. Yun, napakalit lang na puhunan, 300 pesos. At hindi ko inakala na unti-unting lalaki yung banana chips business ko. So kung i-compare natin ka-asenso, no? Sa unang mga ventures ko na halos 100,000 yung puhunan, pero lugi naman. Compare naman dito sa business ko ngayon na banana chips, kahit simpleng banana chips business, pero unti-unti kong napalaki. At mas nagka-profit pa ako sa business ko na banana chips compare sa may malaking puhunan dati na mga farming ventures. So, yung mga nasimulan ko dati. Dito ko na-realize na wala sa laki ng negosyo yan sa pagsisimula, no? Nasa kung paano mo siya i-manage ng maayos. Dahil kahit maliit lang na negosyo yan sa simula, kung ma-manage mo ng maayos ay unti-unting lalaki yan. Compare naman sa malakihan kaagad at hindi mo ma-manage ng maayos or walang potential na lalaki, then mas malaki yung risk, mas malaki yung lugi mo. So dito ko na-realize ka-asenso na mas may advantage pala pag nagsimula ka sa maliit na negosyo. Kasi dito ako natuto na mag-file ng tax, magparehistro ng negosyo, lasap yung totoong profit talaga na kahit konti lang yung puhunan pero makikita mo yung profit. Ito yung kadalasang problema ka-asenso. Pag starting ka pa lang at gusto mo ng malakihan agad, mas malaki kasi yung risk. So dahil gusto mo ng malakihan kaagad, malaking puhunan, maraming tao. So yun, malaki din yung chance na kapag nag-fail yan, malaki yung pera yung mawawala, hindi lang pera kundi pati yung oras na masasayang mo. At yun nga, pag wala pang tested system tapos dumiretso ka sa malakihan na puhunan na negosyo, then malaki yung chance na mag-fail talaga yan. At ito naman yung mai-recommend ko sa'yo ka-asenso. Start small, then start smart. Pag maliit kasi yung negosyo na sinimulan mo, mas madali kang matuto at mas konti lang yung risk. Mas madali siyang i-manage kasi nga konti lang yung puhunan, konti lang yung tao, at mas mabilis kang makaka-adapt at makaka-adjust. So, pwede mo namang i-test yung idea mo or yung business mo, then bago ka mag-scale. So, pag kumikita, then doon ka na dahan-dahang reinvest sa profit mo. Nang sa ganun ay unti-unti ka ding mag-scale up. So, yun yung advantage pag nagsimula ka sa maliit na negosyo, ka-asenso. At para mas malinaw, ka-asenso, bibigyan kita ng guide. Ang number one, ka-asenso, ay start with one product or services. So, pag nagsisimula ka ng negosyo, dapat focus ka sa isang negosyo, ka-asenso. Kasi, yun nga dati dahil yung ibang business ko dati is pinagsabay-sabay ko. Mas sabog-sabog yung business, walang system, so walang maayos na management kaya halos lahat lugi, sabay-sabay ding nalugi. Kasi sa ngayon nga kahit naka-focus ako sa isang negosyo na banana chips ay nahihirapan pa nga ako eh. Dahil sa isang business, marami tayong dapat i-consider.
meron tayong tinatawag na marketing, sales system, operation system, accounting, at saka yung pati yung human resource sa mga tao. Sa isang business lang yan, no? Pag marami kang business na pinagsabay-sabay, malaki yung chance na sabog-sabog talaga yung business mo. So, ang recommended ko sa iyo, Kaasenso, mag-focus ka sa isang negosyo o serbisyo, then unti-unti mong i-develop yung system sa isang negosyo mo o serbisyo. At honestly lang, Kaasenso, no, nahirapan talaga ako ngayon kahit isang business lang na naka-focus ako ngayon kasi maraming department tayong i-consider kahit sa isang business lang. At ang number 2, Kaasenso, ay learn while earning, no? So katulad ng negosyo ko ngayon, habang unti-unti kong nilalagyan ng systems, unti-unti kong inaayos yung mga permit, yung mga registration, ay mas natututo din ako kasi sa mga system na yon, pag na-master ko yan, kahit anong business na susubukan ko, ay mas easy na kasi dumadaan ako sa bottom, no? Katulad ng pagpaparehistro ng negosyo, pag lalagay ng systems. So kung mapapansin mo, Kaasenso, ay sa marketing ng negosyo ko ngayon na Banana Chips ay ako mismo yung gumagawa ng mga videos. Sa operation naman minsan nandun ako para magluto pag wala yung isang tao ko. Sa accounting naman ako yung nag-a-account kasi napaka-importante ng cash flow. Yan kasi yung nagsisilbing blood ng negosyo natin. Pag natutuyo yung blood, yun, lugi yung negosyo mo, yung cash flow. So yun, habang lumalaki yung business ay unti-unti ka ring matututo sa mga systems na yon. Ang number 3, Kaasenso, ay build systems. So sa ginagawa ko ngayon, Kaasenso, ay unti-unti kong nilalagyan ng mga systems yung mga bawat department ng negosyo ko ngayon, no. Kahit simpleng banana chips lang na negosyo ko, soon magkakaroon yan ng system na maayos. Marketing systems, sales systems, accounting systems, operation systems, at human resource systems. So, yan yung tinatrabaho ko ngayon na magka-system yung negosyo ko, nang sa ganun ay pwede kong ma-duplicate at mas easy na para sa akin na magpundar ng negosyo soon pag na-master ko yung mga systems ng negosyo. At ang number 4, Kaasenso, ay reinvest yung profit. So kapag meron ka ng kita, wag mong igasto sa personal na mga kailangan mo or wants or needs, no? So dapat pag pera ng negosyo, automatic reinvest talaga 'yan, no? Para nang sa ganun ay hindi ka malulugi sa cash flow at lalago yung business mo pag ni-reinvest mo yung profit. So mas lalong lalaki yung business mo. So ang pwede mo naman gawin, Kaasenso, sa ginagawa ko ngayon, so bibigyan lang kita ng konting tips, no? Sa ginagawa ko ngayon is may 3 banks account ako. So isa sa income, so lahat ng pumapasok na pera sa negosyo ay doon lang papasok sa income na account. Then expense account, bank account, ay lahat ng gasto sa negosyo doon lang lalabas, yung doon lang ako kukuha ng pera. At yung family account naman, yan yung mga personal expenses ko. So yon, simpleng tips, Kaasenso, nang sa ganun ay mas madali mong ma-account yung ah, pera mo, no? Hindi lang sa pera sa negosyo, kundi pera mo din as personal mo na account or pera. At ang number 5, Kaasenso, panghuli, ay scale up, no? So kapag stable na yung pasok ng pera, marami ka ng resellers, distributors, or napa-franchise mo na yung business mo, ay yan, scale up ka na. So ayusin mo yung packaging, kung sa distribution ka, packaging, branding. Ayusin mo yung franchising kung nagpa-franchise ka ng business, yung mga legalities, permit. So pag naayos mo yung mga dapat mong ayusin sa distribution, kung gusto mo ng distribution system, ay yun, mas malaki yung chance na mas makakapag-expand ka pa. Not only nationwide but sa global, kung maayos yung system. So yun, pag consistent na benta, pasok ng pera, na-establish mo na yung branding, at yung mga legalities ng business mo, naka corporation ka na, then malaki yung chance na mas lalaki pa yung business mo at mag-expand, hindi lang nationwide kundi pati na rin sa global.
So ang pinakapunto ko lang naman dito Kaasenso is hindi talaga kailangan na malaki agad, no? Sa pagsisimula pa lang sa negosyo. So kahit simpleng negosyo na maliit at na-realize ko na yan pala yung pinakamagandang training ground para mas makakamit natin yung success sa pagninegosyo or sa entrepreneurship. At bakit ko nga ba ginagawa ito Kaasenso, no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa'yo? Dahil naniniwala talaga ako na ang entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagnenegosyo ay makakaangat tayo sa buhay at mas marami tayong maipundar na negosyo, trabaho sa ating kapwa. At syempre, mas marami tayong matulungan. Dahil mas marami tayong matulungan, mas makakaambag tayo sa pag-asenso ng ating bansang Pilipinas. At ang kalaban natin dito Kaasenso ay yung mga taong mapanglamang sa atin, yung corrupt system na nangyayari sa gobyerno natin, syempre yung mga krisis na nangyayari sa bansa natin. Kaya sama ka sa laban na to Kaasenso. Meron tayong community, Kaasenso community. So i-click mo lang yung link at pwede kang mag-join. So sama-sama tayong umasenso. So yun Kaasenso, kahit anumang hirap yung naranasan natin ngayon, krisis, korupsyon na nangyayari sa bansa natin ay huwag kang sumuko sa pagnenegosyo Kaasenso. So tuloy ka lang, no? Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin at syempre gawin mo kung ano yung tama. Nga pala Kaasenso, speaking of negosyo, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for resellers at distributors sa Nature's Banana Chips. So mag-message ka lang. So yun, maraming salamat sa pagsama sa video na to Kaasenso at sana may natutunan ka at please like and share na rin sa videos natin para mas marami pa tayong matulungan. At syempre, wag mong kalimutan Kaasenso na kahit anumang hirap ng buhay, kaya yan.